Isang bagay na hindi ko gustong harapin ay kung sino talaga ako at kung ano ang ginawa ko. Nang nag-uusap sila tungkol sa kasalanan ay di ko maintindihan. Ngayon alam ko na sa buhay ko na nakapanakit ako ng ibang tao. Dahilan kung bakit hiwalay ako sa kanila at sa Diyos. Ang kasalanan sa buhay ko ay parang lason. Pero narinig ko na si Jesus ay naparito upang palayain tayo sa kasalanan. Iyon na talaga ang pinakamagandang balitan na narinig ko, na siya ay may kapangyarihang iligtas ako at ikaw mula sa kasalanan. Siya ay may kapangyarihang iligtas ang sinuman mula sa kasalanan, maging ang katulad ni Jim Canava. Pinakilala sa akin ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng isa pang bilanggo, na dumaan sa pagbabagong loob habang siya ay nasa bilangguan. Kaibigan ko siya at isa siyang dating bank robber. Malaki ang respeto ko sa kanya. Tingin ko kung may dumating maliban sa sarili kong kaibigan, sasabihin ko sa kanila na mawala at lumayo kayo sa akin. Pero dahil sarili kong kaibigan na alam kong hindi magsisinungaling sa akin, inalagaan niya ako at nakita ko ang pagbabago sa buhay niya. Hindi siya namumuhay sa dati niyang buhay. Alam ko na may isang bagay na totoo talaga. Hanggang sa umabot na ako'y manalangin at naranasan kong makipagtagpo sa akin ng Panginoon sa selda. Malaking pagbabago sa akin kasi nung nanalangin ako at inamin ko lahat ng pagkakamali ko, naramdaman ko ang init sa aking katawan. Nabigla ako. Gusto kong alamin ano ba ito. Alam mo ba ang nangyari, sabi ko sa sarili ko. Totoo ba ito? Ini-imagine ko lang ba? Pinipilit ko lang ba ang sarili ko? Dumating ako sa konklusyon na kailangan kong magdesisyon kung tatanggapin ko ito o tatanggihan ko. Sinimulan kong lumakad sa pananampalataya kasama ang Panginoon. Maraming tao ang nag-isip na noong una akala nila ito ay isang laro na nilalaro at ito ay hindi tunay. Ngunit pagkatapos ay nakita nila ang pagbabago na naganap sa mga buwan at mga taon. Nakita nila akong lumalayo sa karahasan at sa iba pang aktibidad sa selda. At ito ang nangusap sa kanila. Una, nagawa kong patawarin ang sarili ko at magkaroon ng pagmamahal at pagpapahalaga sa aking sarili. At pagkatapos ay binigyan ako ng Diyos ng damdamin para mahalin ang aking kapwa bilanggo at maging mapagpatawad sa kanila sa tuwing ako ay masasaktan nila. Ang Diyos ang nagpapabago sa kalooban at mula dito lumalabas ang katunayan sa panlabas. Posible ito para sa sinuman kahit gaano kakilakilabot ang kanilang mga krimen at nalaman kong totoo iyon. Para itong lunas sa kalooban ko at nakaramdam ako ng kalayaan, pinalaya ang kalooban ko. Sabi ko, hindi ko na kailangang subukang tumakas pa. Dahil malaya na ako.